nagbabalik ang isa sa pinakaabangang programa ng Learning Resource Center, ang Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Hindi nalingid sa ating kaalaman na tuwing Nobyembre ay ginugunitan natin ang kaarawan ng isang bayani, si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng Rebolusyong Pilipino dahil sa pangunguna sa pagsisimula ng pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Ang ika-30 ng Nobyembre ay idineklara bilang Bonifacio Day sa pamamagitan ng batas sa lehislatura ng Pilipinas bilang 2946 na nilagdaan ni Gobernador General Francis Burton Harrison noong 1921. Kaya naman, para sa ating unang episode sa taong ito, ating mapakikinggan ang kwentong pinamagatang Ngumiti si Andoy na isinulat ni Shizuk at iginuhit ni Dominic Agsaway. Nandito rin si Ginoong Mark R.J. de la Cruz o mas kilala bilang Sir R.J. para samahan tayong basahin ang kwento. Ano pang hinihintay natin? Halina't makinig at palawakin ang ating kaisipan dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Uy, nandiyan na pala kayo. Isang makasaysayang araw sa lahat. Tayo ay dadako na naman sa panibagong yugto ng Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman ka pa. Para sa ating babasahin, ito ay pinamagatang Ngumiti si Andoy. Ito ay kwento ni Shizuk at guhit naman ni Dominic Agsaway. Tara, simulan na natin ang pagbabasa. Ngumiti si Andoy. Ito ang wakas ng aking kwento na nagsimula sa munting Heroes Park sa aming paaralan. Habang naghihintay ng sundo, binisita ko ang mga estatwa ng bayani. May proyekto kasi kaming gumawa ng poster tungkol sa mga bayani ng Himagsikan. Dinala ko ang mga postcard na binili ni nanay. Binitbit ko rin ang drawing pad ko para iguhit ang mga estatwa. Una kong iginuhit si Andres Bonifacio, ang ama ng Himagsikan. Matapang at matikas niyang itinuturo ang kanyang bolo sa mga kaaway. Habang nagbubura ako ng mga maling linya, may napansin akong gumalaw. Nakaupo na si Andres Bonifacio. Nablot pa nito ang isa kong postcard. Ginoong Andres Bonifacio, nangangatog kong sabi. Ibalik niyo na po ang postcard ko. Hindi siya sumagot. Binabasa niya ang postcard na may mukha niya. Ama ng Himagsikan? Pumunot ang noo ni Andres. Opo, bayani po kayo. Sabi ko sabay lunok ng laway. Pakibalik na po ang postcard ko. Hindi siya sumagot. Binasa pa niya ang mga nakasulat sa likod ng postcard. Ay, kung gusto po ninyo, sa inyo na lang po yan. Magpapabili na lang po ulit ako. Dahan-dahan akong tumalikod para tumakas nang biglang pinalabit niya ako. Sumenya siyang lumapit ako sa kanya. Lalapit po ako pero ibaba po muna ninyo ang bolo. At ibinaba niya nga ang bolo. Umupo ako nang may isang dipang layo mula sa kanya. Maraming kulang sa postcard mo, sabi ni Andres Bonifacio sa malakas na tinig. Tulad ng ano po? Tanong ko sa maliit kong boses. Na pwede mo akong tawaging Andoy, na mas madalas akong humawak ng baril kaysa itak. Na di lang mga Espanyol ang naging kaaway ko, na walang kapantay ang pagmamahal ko kay Oryang. At doon nagsimula ang mahaba niyang kwento tungkol sa buhay niya. Nung bata pa ako, lagi akong nakikipaglaro sa aking mga kapatid. Sina Seriaco, Procopio, Roadio, Espiridonia at Maxima. Lagi naming inaabangan ang pag-uwi ni nanay mula sa pagawaan ng sigarilyo. Madalas naman,
pinapanood ko kung paano manahi si tatay. Naisip ko dati na maging mananahi tulad niya. Ngunit ginusto ko ring maging tenyente mayor tulad niya dahil kilala siya sa aming bayan. Hay, bumagsak ang balikat ni Andoy. At alam ko ang dahilan ng kanyang lungkot. Nakalagay sa postcard na bata pa siya nung mamatay ang mga magulang niya. Kailangan niya magtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Nagbenta siya ng mga tungkod at pamaypay. Naging mandatoryo, koredor at bodegero pa siya ng isang kumpanya at naging artista pa. Natapos ang mga karaniwang araw nang lumaban ako sa himagsikan. Maraming beses na pinaghinaan ako ng loob sa aking buhay. Marami pa akong naging kaaway. Gusto ko lang naman ang isang maginhawa at malayang bansa. Isang bansang may kabutihan ng loob at pagmamahal. At lagi kong inaalala ang aking mga kapatid at ang aking asawa. Ay, bumagsak muli ang balikat ni Andoy. Alam ko na, iguguhit ko na lang po ang mga kapatid at ang asawa nyo. Magaling po akong gumuhit. Nagpapaguhit yata sa akin ang mga kaklase ko. Sige, ilarawan ko ang mga itsura nila at iguhit mo riyan sa papel mo. Ginuhit ko si Gregoria de Jesus. Iginuhit ko rin ang mga kapatid niya, ngunit dalawa lang ang pinaguhit niya, sina Seriaco at Procopio. Ay, hindi ganyan! Ang laging sinasabi ni Andoy. Kapag hindi ko naiguhit ng tama ang ilong o mata o buhok ng kanyang mga kapatid o ni Oryang. Nang matapos na, ibinigay ko ang 3 iginuhit kong larawan. Salamat, Andrew po. Salamat, Andrew. Ngumiti si Andoy. Andrew, tinawag na ako ng sundo ko. Nagpapaalam ako kay Andoy at ipinangakong dadalawin ko ulit siya bukas. Hindi na gumalaw si Andoy nang bumalik ako kinabukasan. Kahit anong gawin kong pagkiliti sa kanya o anuman, hindi na siya gumalaw. Marami pa sana akong tanong sa kanya. Ano ang itsura ng anak niya? Sumigaw ba talaga siya habang may pinupunit na sedula? Ano ang paborito niyang pagkain, laruan at iba pa? Ngunit sigurado akong masaya na si Andoy. May ngiti na sa kanyang mga labi habang magiting at mapayapang nakatayo. Hindi ko alam kung saan napunta ang mga iginuhit ko para sa kanya. Marahil, itinago ni Andoy. Nagpaalam na ako kay Andoy nang may napansin akong gumalaw sa likod niya. Ngumiti si Pepe. Siguradong may aabangan na naman kayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ni Andoy. Nawa ay natuto kayo at nakapulot na magandang aral. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat, Sir RJ, para sa makabuluhang kwentong iyong ibinahagi. Tunay ngang ang pagdiriwang ng Bonifacio Day ay napakahalaga. Para sa bayan, nangangahulugan ito ng pag-alala sa lahat ng mga bayaning nabuhay at namatay para maisulong at maipaglaban ang kalayaan ng bansa at ng lahat ng Pilipino. Hindi lang yan, ang Bonifacio Day din ang nagpapahiwatig ng pagkilala sa mga nagawa ni Andres Bonifacio. Nakilala sa bansag na dakilang anak pawis, ama ng rebolusyon, at supremo ng katipunan. Siya ang nagbigay katauhan sa mga mithiin ng masa na nagsimula ng isang rebolusyon. Pero bukod sa mga pagkilalang ito, marami pa tayong mga dapat malaman tungkol kay Andres Bonifacio. Una, si Bonifacio ay nagmula sa isang middle class na pamilya. Ang kanyang ina na si Catalina de Castro ay isang half Spanish mestiza, na teknikal na naglalagay kay Bonifacio sa ibang liga kaysa sa mga Indio. Higit pa rito, parehong may permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang tagapamahala sa isang pabrika ng sigarilyo, at ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang kawani sa opisina ng Gobernador Silio. Ginugol ni Andres Bonifacio ang kanyang pag-aaral ng elementary sa Cebu. Para mas maturuan siya ng aritmetika at Espanyol, kumuha pa ng private tutor ang kanyang mga magulang. Pangalawa, siya ay maalam.
Dumating ang panahon na kinailangan ni Andres Bonifacio na huminto ng kanyang pag-aaral upang masuportahan ang kanyang mga kapatid. Pero hindi siya tumigil na humanap ng paraan upang siya'y patuloy na matuto. Habang siya'y nagtatrabaho, nagbasa siya ng mga aklat tungkol sa buhay ng mga presidente ng Estados Unidos. Mga nobela tulad ng Les Miserables, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Gayon din ang kasaysayan ng Rebolusyong Pranses. Ang kanyang mga nabasa ang nagpalawak ng kanyang kamalayan na naging dahilan ng pagkakatatag ng katipunan. At pangatlo, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Andres Bonifacio ay nananatili pa ring palaisipan sa nakararami dahil siya ay naakusahan ng pagtataksil sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Siya ay naaresto noong April 1897 at hinatulan ng kamatayan noong May ng taong ding iyon. Nagkaroon ng maraming kwento tungkol sa kanyang pagkamatay. May mga nagsasabing binaril siya ng firing squad. Ang iba ay sinasabing siya ay tinaga gamit ang isang bolo hanggang sa mamatay. Siya ay 33 taong gulang lamang noong siya ay namatay. Ayan mga Marista, sana'y natulungan namin kayong mas makilala pa si Andres Bonifacio. Naway nabigyang inspirasyon din kayo ng ating maikling kwento. Sana rin ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat si Andres Bonifacio upang mamuhay ang bawat isa bilang isang mabuting Pilipino. Hanggang sa muli, dahil dito sa Kwentuhan at Iba Pa, may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa.